Magandang Friday sa inyong lahat. Today, August 8, 2:30 PM dito sa Alexandria. At may nagbigay sa atin ng magandang topic. Si Emelinda Nagtalon. May tanong ako, madam. May boyfriend ako na Sudanese. Kaso, may asawa na siya. Parehas po kami nasa Qatar. Napansin ko lang po sa kanya, hindi niya sinasabi na I love you. Yung I miss you lang. Totoo po kayang mahal niya ako? Pero may asawa po siya. Habang nagchichismisan tayo, ipe-prepare ko naman ang aking makluba recipe. Ayan. Papakita ko sa inyo. Maraming may ganyang sitwasyon. Hindi lang sa abroad, kundi rin sa Pilipinas. At sa abroad, hindi lang mga Pilipino, kundi ibang lahi din. Kaya magandang topic to. Ako rin sa sarili ko, nagkaroon din ako ng karelasyon na may asawa. Palestinian, Jordanian naman. Pero maiksing panahon lang naman. Hindi ko pinagyayabang ang mga experiences ko. Baka sabihin nyo, ang landi ko, no? Kasi, ang dami ko palang naging boyfriend. Pero, nung kabataan ko kasi, nasaktan ako. Kaya natuto kong hindi magseryoso. Pero sa mga experiences ko na yon, natutunan ko ang pagkakaiba at maghanap ng totoong tao na magsiseryoso sa akin. Kaya, bawal ang judgmental. Kasi, lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga na ituwid natin ang tama. Kaya nga ako naging vlogger ng ganito, nag-a-advise sa inyo. Kasi, nagkaroon ako ng mga experiences na meron kayo ngayon. Kwento ko muna yung experience ko. Bago tayo pumunta sa kwento ni Emelinda, itong Jordanian Palestinian na to, matagal ko na siyang kasama sa trabaho. Alam ko naman may asawa siya, may mga anak siya. Matanda siya sa akin. Pero, one day, pumunta siya dun sa section namin, sa department ko. Kasi, nasa customer service ako, pero ako yung nag-a-assist. Parang assistant ko sa customer service. Ako yung nag-a-assist sa manager namin, sa mga supervisors namin. Ako yung gumagawa ng memo, sumasagot sa mga inquiries, sa mga emails. Ganyan ang trabaho ko dati. So, pumunta siya sa department namin para lang siyang sa umpisa, nagtatanong-tanong, humihingi ng tulong tungkol sa mga estudyante, para sa mga estudyante. Tapos, one time, pinag-initan niya yung maliit kong sasakyan kasi ang dati kong sasakyan, ang unang-una kong nabiling sasakyan doon sa UAE, Jets, maliit lang yun. Pero, brand new ko siya nabili at convenient siya para sa akin kasi mura lang yung gasolina niya, tumatakbo naman siya ng tama. Basta yun ang importante kasi kapag brand new. Pinag-initan niya at sabi niya papalitan niya raw. Ayun yung una niyang sinabi sa akin ng mas maganda Chevrolet na binibenta second hand ng kulig namin. Ayun ang una niyang ginawa para sa akin. Para daw mas maganda yung sasakyan ko. Ako naman naniwala. Pinabayaan ko siyang ibenta yung sasakyan. Doon na nagsimula yung panunuyo niya sa akin. Nagbibigay siya ng kung ano-ano. Nagpapadala siya sa department ng kung ano-ano. Tapos hanggang sa ma-fall rin yung loob ko sa kanya. Mapapansin mo naman kaagad kung interesado sa iyo isang tao. Hindi naman yung gagawin, lalong-lalo ng mga Arabo, kung hindi siya interesado sa iyo. So, dumating yung time na tinanong ko siya kung anong gagawin yung may asawa siya. Sabi niya, gusto niya raw i-divorce yung asawa niya. So, ako naman, naniwala. Mula noon, nagsimula na kami lumabas. Nagsisend kami ng sweet messages sa isa't isa. Nagbibigay siya ng regalo. At minsan, birthday ko, sinelebrate niya ng bonggang-bongga sa mahal na hotel. Naka-attend pa nga yung mother ko kasi pumunta siya sa UAE.
Naka-attend yung sister ko at saka isa sa mga friends namin. Naka-attend doon sa sinet up niyang birthday celebration. Nalaman ng asawa, kinumpronta ako. The next day, nagpadala siya ng isang Arabong babae sa company na magpapa-terminate dapat sa akin sa trabaho. Pero hindi naman nila ako napa-terminate sa trabaho. Paano nangyari? That time, wala kaming masyadong empleyado. So, kailangan ng customer service sa counter. So, pinadala nila ako sa customer service. Dumating yung babae. Walang queue, wala siyang number. Alam niyo yung yung queue number. Kailangan kasi pila-pila, no? So, kumukuha sila ng queue number. Pumunta siya diretso. Wala siyang pinresent sa akin na queue number. Tapos, una nagtatanong siya kung ano daw procedure, kung paano kumuha ng driving license. Sinagot ko naman siya calmly, pero una tinanong ko muna, where's your ticket number? Sabi niya, magtatanong lang daw siya. So, in-entertain ko siya. Sa counter kasi, may time. May competition kasi doon. Kung mabilis kang mag-serve, magiging best employee ka. So, that time, kailangan kong bilisan yung service ko. So, hiningian ko siya ulit, pangalawang beses, please take your ticket number. Sabi niya, hindi pa ako tapos magtanong. Tapos, doon, nagsimula na siyang magdadakdak. Customer service ka, dapat agad ka. Tapos, itong Iranian na babae, dalawa kasi kami sa counter, isa ako, tapos yung katabi ko doon, na customer service din, Iranian na babae, nakikinig pala siya. Sinagot niya yun. Sabi niya, tinatanong ka niya ilang beses kung nasaan yung ticket number mo. Bakit hindi ka nagbibigay ng ticket number? By ticket dito, mabuti nga sinagot ka niya ng maayos. Ano pang gusto mo? Tapos itong Jordanian na babae, dumiretso siya sa manager namin. Okay? Umupo siya doon sa manager office namin at nagsimula siyang i-complain ako. Tapos, itong Iranian na babae na customer service na kasama ko dun sa counter, dumiretso rin siya doon sa office ng manager at kinumprontan niya yung babae. Hindi ako umalis sa pwesto ko kasi I know I was right. Wala naman akong ginawang masama. Ang iniisip ko talaga, sinend yun sa akin. Kaya, I was very careful. At the end, hindi siya nagwagi. Kasi ang purpose talaga ng pagpunta niya doon, ipa-terminate ako on the spot. Hindi niya alam, kabibigay lang sa akin ng Best Employee of the Year ng same manager na kausap niya. Lokal yun, taga UAE. Sabi ng lokal na manager ko, ang nagkwento sa akin, yung Iranian na babae na kasama ko doon sa counter na yon. She is Best Employee here. Kung meron ka pang ibang issue, pwede mo sa akin i-send by email. Pero at this moment, busy na ako. Sabi ng manager ko yun. Saan ko naman nalaman na yung babae na yun sinend niya para ipa-terminate ako? Doon mismo sa kasama naming babae. Moroccan siya. Kaibigan siya nung Jordanian Palestinian na lalaki na kinarelasyon ko. Sinend daw yun ng asawa para ipa-terminate ako. Day by day, na-realize ko na hindi pala totoong makikipag-divorce siya. Reason niya lang yun para pumasok ako sa buhay niya, pumayag ako makipagrelasyon sa kanya. Sino ba namang matinong tao na makikipagrelasyon sa may asawa? Ako, inaamin ko sa inyo, nung kabataan ko, hindi ako matino. Hindi ako nag-iisip. Bored ako. Ang dami kong oras. Ang dami kong araw na free. Kaya, sige lang ako ng sige. At the same time, ayaw ko na magseryoso. Pero, hinayaan ko ang sarili ko na gamitin rin ako ng isang taong bored sa buhay niya. Marami rin siyang oras. Bored sa relasyon niya. Nabobored sa asawa niya. Alam nyo, it's a waste of time, energy, and emotions na makipagrelasyon ka sa may asawa. Maliban sa it's a sin. Hindi ka nabibless. Yung buhay ko nung panahon na yon, may karelasyon ako na may asawa.
up and down. Lagi akong may problema. Pero hindi ko sinasabi sa inyo hindi ako nag-enjoy, hindi ako nag-benefit. Of course, nag-enjoy ako at saka nag-benefit ako. Pero, kung iisipin natin, not worth it. Kasi, sa huli, talo tayo. Alam nyo ba, kung bakit ang mga lalaki, inuunahan na kayo na sabihin sa kanila na may asawa sila. Kasi, para mabawasan ang guilt nila. Para hindi mo sila sisihin. Para hindi mo sila paghanapan. Kasi nga naman, alam mo na eh. It's your call. Take a risk. Take him or leave him. Ganun yun. Kaya, hindi mo sila mabiblame kung bakit ka pumasok sa relasyon. Huwag ka rin magagalit sa kanila kung ano-ano man ang maging resulta ng relasyon nyo. Kasi, you take a risk. Yes. Diba? Hindi pagiging honest ng lalaki yun. Kasi, actually, hindi siya honest. Kasi nakikipag relasyon siya. Hindi siya honest sa asawa niya. So, in general, hindi na rin siya honest kahit kanino, kahit sa sarili niya. Tinitake advantage niya lang yun. Tinatry ka lang niya. Ay. Para sa'yo ma-blame ang lahat. Kapag wala siya, hindi mo siya hanapin. Kasi alam mo, may asawa nga eh, nandun sa asawa. Kapag hindi siya nakaka-message o hindi nakaka-answer ng tawag, hindi mo siya i-blame, hindi mo siya paghahanapan. Kasi will understand. Ganun yun. Bakit ko sinishare sa inyo ang aking experience? Para masagot natin yung question ni Emelinda, kung mahal ba siya ng Sudanese. Emelinda, I'm sure may nararamdaman sa'yo yung Sudanese. Kung pagmamahal ba yan, kung gaano ang porsyento, hindi ko alam. Kasi hindi naman niya mag-stay sa'yo eh. Hindi yan gagawa ng mga bagay na ginagawa niya kung wala siya nararamdaman. Pero I'm sure, excitement ang nararamdaman niya. Kasi sabi niya, namimiss ka raw niya. Fulfillment. Baka finufulfill mo yung mga hindi na fulfill ng asawa niya. In-excite mo siya sa emotion na hindi niya nararamdaman sa asawa niya. At saka enjoyment. Wow! Siguro may pagmamahal sa'yo, kunti. Pero may hindi higit sa asawa niya. Kasi kung higit sa asawa niya, iniwan niya na yung asawa niya. Hindi mo rin masasabing mahal ka kasi kung mahal ka na isang tao, hindi ka niyan sasaktan. Eh, araw-araw ka niyan sinasaktan. Diba? Malaman mo lang na busy siya dahil sa asawa niya. May ginagawa siya para sa mga anak niya. Para sa asawa niya. Sakit na yun eh. Sa mga may karelasyon. Kung inaantay ninyong makipag-divorce yung karelasyon ninyo, dahil yun ang sinabi niya, yun yung pinangako niya sa'yo, o gawin kang second wife, tandaan ninyo, kapag lumampas na ng 3 buwan, hindi yun mangyayari. Spend nyo na lang yung oras ninyo sa something na useful at sa kapagkakakitaan. O sa taong free. Walang responsibilidad, walang asawa. So take it slowly. Step back. Think kung anong maganda para sa'yo. Sana po may natutunan kayo sa topic natin today. Salamat, Emelinda. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Have a nice day.